Mga kabayan, umabot sa 140,000 examinees ang nag-take ng UPCAT o yun pong UP College Admissions Test ngayon sa University of the Philippines. Mga mag-aaral sa iba't ibang lugar, todo-todo ang mga ginawang paghahanda. Yan ang ulat ni Denise Osorio Live. Denise. Patrick, nakatayo tayo dito ngayon sa labas ng UP Manila at doon sa loob ng isa sa pinakamakasay-sayang universidad ng bansa. Hindi pangkaraniwang weekend ang naganap dahil ngayong araw na ito ang unang araw ng University of the Philippines College Admission Test o mas kilala bilang UPCAT. Taon-taon itong inaabangan ng libo-libong mga estudyante mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isa sa mga UPCAT takers ay si Daniel Fausto at nakausap natin ang kanyang ina at kapatid na buo ang suporta para sa kanyang exam. Ayon kay Mommy Rosemary, masaya siya na napili ng kanyang anak na sumubok makapasok sa prestigyosong universidad tulad ng kanyang ate na si Darlene. Nakapasa noong nakaraang taon si Darlene at hindi lang tips ang kanyang ibinahagi sa kanyang kapatid. Actually po, yung mga reviewers ko last year, binigay ko na rin po sa kanya. Lahat ng mga pinagsusulat ko last year, binigay ko na rin po. Hindi pwedeng umasa sa stock knowledge kasi baka ma-stuck din tayo sa mismong time ng exam. So, ayun, aral-aral lang kung ano yung mga pinag-aralan natin ng junior high. Review lang talaga. Ang iba naman ay todo effort talaga sa pagpunta sa UP Manila. Isang araw bago ang kanilang scheduled exam dahil sa pamahiin. Kakaibang misyon ang pinunta ni na Mommy Karen at Juliana Taruk na taga Malabon City pa at ang kabarkadang sina Lea Dolores at Raisa Balenya na taga Pasay City. Ang target, magpatasa ng lapis sa isang UPCAT passer. May dala po akong lapis today kasi para po to sa UPCAT and then magpapatasa po ako sa UPCAT passer po at pamahiin po na pag magpatasa ka po is may chance po na makapasa ka rin po. Pero ayon kay Juliana, kahit na may pamahiin, seryoso pa rin ang kanyang paghahanda. Aniya, todo ang pag-practice lalo na pagdating sa time limit at mga tinik na mock exams. May halong kaba at excitement rin ang nararamdaman ni Lea. Umasa rin siya sa moderneng pamamaraan ng pagre-review. Nagsagot po ako ng mga mock test po online. And yun po, may kasamang dasal din. Nagpapasalamat naman si Raisa na isinama ng kanilang paaralan ang pagre-review sa kanilang curriculum. Since kasi po sa school po kasi namin, nasabay po kasi yung UPCAT sa monthly test po namin. Kaya hindi po masyadong nakapag-prepare pero magre-review pa rin po. Tapos syempre, yung pamahiin po na magpatasa para po may chance na makapasa rin. Ayon sa pamunuan ng UP, para sa taong 2025 to 2026, aabot sa halos 18,000 o 13% ng higit 135 UPCAT examinees ang nakatanggap ng admission notice. Sa bilang na ito, 55% ang nagmula sa mga public school, habang 45% naman ang galing sa mga pribadong paaralan. Patrick, talagang unti-unti na tayong nag-a-adjust sa pagiging digitalized kung kaya't ang mga resulta ng ating UPCAT ay pwede nang i-check sa official website ng University of the Philippines. Pero nang nakausap natin ang ilang mga estudyante nag-UPCAT ngayong araw, hindi pa raw nila alam kung kailan ilalabas ang resulta ng kanilang kinuhang exam this year. Pero kung pagbabasehan natin, Patrick, ang UPCAT exam results last year, lumabas ito noong April 2025. So, ibig sabihin nito, pwede nating asahan na sa April 2026, lalabas ang resulta ng ating UPCAT ngayong 2025. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa UP Manila. Balik sa'yo, Patrick. Ayan, good luck sa lahat ng examinees. Maraming salamat sa report, Denise Osorio.